Posibleng abutin pa ng 2 linggo ang pagsusuri kung sa mga nawawalang sabungero nga ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Bukod sa mga yan, may bago rin umanong ebidensyang nakita sa lawa gamit ang remotely operated vehicles o ROV. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. 6 sa higit 70 samples na nakuhang buto sa Taal Lake ay nanggaling daw sa tao. Ito ang nadiskubre ng PNP Forensic Group kung morphology o itsura at istruktura ng mga buto ang pagbabasihan. Pero susuriin pa ang mga sample para makita kung may makukuhang DNA sa mga buto, isang proseso na posibleng tumagal ng 1 linggo. Hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na saying na madali to, mabilis to. May katagalan po nababad, so may changes na sa bones, kaya nagkahalo-halo pa nga po eh. Pagkatapos ng pagsusuri para malaman kung may makukuhang DNA, saka palang maisa sa ilalim ang mga buto sa tinatawag na paternity testing o cross-matching sa DNA ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. Posibleng 1 linggo rin ang abuti nito. So far po, yung dun sa mga kamag-anak na pinasa sa amin, we already have 18 po na samples ng mga kamag-anak po for possible matching. I wouldn't discount the possibility na makakuha. I wouldn't also discount the possibility na hindi kami makakuha. Sinimula naman ng gamitin kanina ang remotely operated vehicle o ROV para sa ika-5 araw ng paghahanap sa mga sabungero sa Taal Lake. Sa ibabaw ng tubig pa lang ito ginamit. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, may nadetect ang ROV na panibagong ebidensya. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng PCG kung mga tulad ito ng 5 sakong na unang nakuha sa lawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.